1,100 aftershocks na ang naitala sa Mindanao, kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol doon. Ang pinakamalakas ayon sa PHIVOLCS, ang magnitude 6.4 na lindol na naranasan mag-aalas 9 ng umaga kahapon. Batay rin sa datos ng PHIVOLCS, magnitude 1.3 na lindol ang naitalang pinakamahinang aftershock. Sa ngayon, 37 ang patay, ayon sa Office of Civil Defense. Karamihan sa kanila taga-SOC Sargen o Region 12. Paglilinaw ng OCD, patuloy pang biniberipika mga nabanggit na datos. Nag-anunsyo na ng state of calamity ang ilang lugar kabilang ang General Santos City at ang bayan ng Malapatan sa Sarangani dahil sa epekto ng lindol. Napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang gusali at infrastruktura sa SOC Sargen Region. Minomonitor na po ng mga otoridad ang pinsala ng lindol sa rehiyon. Balitang hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Buti na lang nakalabas na ang mga crew ng Jollibee ng Gumuho ang gusaling ito sa Pendaton Street, General Santos City nang mangyari ang pagyanig na magnitude 7.8 na lindol pasado alas 7 ng umaga kahapon. Ang SM Mall naman sa Jensan, tila hindi na makita matapos mabalot ng makapal na usok dahil sa naglalaglagang debris. Sa parking area sa labas ng isang establishmento, nasira ang ilang sasakyan matapos malaglagan ng mga debris. Nakitaan ng mga bitak ang mismong sangguniang panglungsod building sa General Santos City. Gumuho rin ang isang dalawang palapag na supermarket sa Barangay Kalumpang. Gayon din ang harapang bahagi ng isang paaralan sa Barangay Lagaw. Sa Alabel, Sarangani, gumuho ang ilang cottage sa Ladol Beach dahil sa lindol. Naitala ang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol sa dagat na bahagi ng Maasim, Sarangani. Tectonic sanhi nito ayon sa PHIVOLCS. Matindi rin ang iniwang pinsala ng malakas na lindol sa Malapatan, Sarangani. Lubhang apektado ang ilang gusali at bahay. Patuloy ang monitoring ng MDRRMO sa kondisyon ng mga residente at sa danyos ng mga infrastruktura. Sarangani, karon pa jud naigo ning tulaya. Isang tulay naman sa Glan Sarangani ang bumigay, kaya isinara ito sa mga motorista. Yan ang nagdurugtong sa General Santos City papuntang sentro ng probinsya ng Sarangani. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA News. Sa mga tent nagpalipas ng magdamag ang mga pasyente ng General Santos Medical Center kasunod ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Sa coverage ng unang hirit, kasama ng mga pasyente sa mga tent sa labas ng ospital ang kanilang mga kaanak na nagbabantay. Kwento nila, nahihirapan sila sa kanilang sitwasyon kasunod ng lindol at sa banta ng mga nararamdamang aftershocks. Pati na rin sa mainit na panahong nararanasan sa lugar. Ayon sa pamunuan ng ospital, hanggang umaga lang mananatili sa labas ng ospital ang mga pasyente. Dadalhin muna sila sa mga mababang palapag muna ng ospital dahil sa banta ng malalakas na aftershocks. Inalaw lang namin sila kagabi na manatili dito kasi they're still afraid because of the strong aftershocks. Kaya namin sila iniikot to ask them kung pwede na sila makapasok and request them because of the heat. Hospital sustained minor damage only. Kaya po binigyan na kami kahapon ng clearance to return inside the hospital. Nagpalipas din ang magdamag sa mga tent ang mahigit 100 pasyente ng Sarangani Provincial Hospital kasunod ng lindol. May banta pa rin kasi ng mga malalakas na aftershock. Binisita at ininspeksyon ni Health Secretary Ted Herbosa ang kalagayan ng mga pasyente at inalam ang ginagawang hakbang ng ospital. Mga kapuso, may mataas na tsansa ng ulan sa mga lugar na nilindol sa Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light rain sa mga susunod na oras sa General Santos City at sa Maasim, Sarangani. Ilan sa mga pinakanapinsalang lugar ng lindol. Uulanin din at posible ang moderate at kung minsan ay heavy rain sa ilan pang panig ng Mindanao. Ang ganyang klase ng ulan ay maaaring magdulot ng baha o landslide kaya maging alerto. Posible rin muli ang ulan sa Luzon at Visayas. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. May tsansa ng ulan na may kulog at kidlat sa mga nasabing lugar hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa Pag-asa, mga local thunderstorm ang mararanasan sa Mindanao
Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Ulang dulot naman ng hanging habagat ang bubuho sa western sections ng northern at central Luzon. Umakyat sa 30 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga ayon sa BFP Central Luzon. Pinakahuling nadagdag sa bilang ang 2 bangkay na na-recover pasado alas 9:30 kagabi at pasado hating gabi kanina. Patuloy pa ang search, rescue at retrieval operations doon. Nauna nang sinabi ng mga otoridad, nasa 30% pa lamang ng debris ang naiaalis mula sa pagguho. Noong May 24, gumuho ang nasabing gusali sa barangay Balibago. Abiso sa mga motorista, may panibagong taas presyo sa ilang produktong petrolyo simula po ngayong araw. Ayon sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos sa kada litro ng diesel. May taas presyo namang 30 centavos sa kada litro ng gasolina, habang nasa 4 pesos and 75 centavos hanggang 8 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto riyan ang galaw ng pandaigdigang merkado ng langis at gulo sa Middle East. Nauwi sa disgrasya ang pamimili ng school supplies ng isang mag-anak sa Antipolo, Rizal. Yan po ay matapos silang maararo ng isang sasakyan na nawalan umano ng preno. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagkagulo ang mga tao sa kahabaan ng Don Vicente Street, Peña Francia, Antipolo City, linggo ng hapon. Makikita ang ilang tao na nagkahandusay at duguan. Daming natamaan ang araro dito sa may Pransya. Araro, patay ng boto. Isang dugo ang babae ang lumapit, umiiyak at kinarga ang isang bata. Lola siya ng 4 na taong gulang na batang idiniklarang dead on arrival sa ospital. Ang maglola kabilang sa inararo ng isang MPV. Sa kuha ng CCTV, kita ang mabilis na pagdating ng MPV sa tabing kalsada. Tumilapon ang 56 anyos na lola sa kanagulungan, gayon din ang kanyang babaeng apo. Ilang tao pa ang nabundol ng MPV na nagdire-diretso ng takbo. Sa palusong na kalsadang ito nangyari ang insidente at dito po mismo sa aking kinatatayuan, nakaladkat at nagulungan ang biktimang maglola. Mahigit 100 metro ang itinakbo ng MPV bago ito sumalpok sa poste ng kuryente. Ito po yung sasakyan ng araro doon. Daming nadamay. Palusong po yung area Nabangga niya yung tricycle. Nabangga rin yung isa pang motor. Dahil sa pagbangga, doon na nadaanan yung 7 biktima na nasagasaan itong sasakyan. Una po niya nabangga yung yung rider po, yung ng motorsiklo. Tapos sumunod po yung nando sa may malapit na po sa gate ng church na 5 po yung inabot niya doon na mga nabangga niya. Ayon sa barangay, 8 ang sugatan sa insidente, kabilang ang lola at nanay ng nasawing bata. Bumili lang daw sila ng school supplies ni Caroline na excited nang magbalik eskwela bilang kinder pupil. Kaya ginapang ko siya para kunin kasi dumudugo nga. Wala na siyang hininga. Nagkaroon po ako ng maga sa paa, tapos natahi po ako sa ulo. Siya lang yung nag-iisang anak. Sa kanya ako kumukuha ng lakas. Para sa araw-araw namin buhay, sobrang hirap ng buhay namin. Hindi ko kaya. Bilang ama, sobrang sakit po talaga. Excited po rin talaga siya pumasok po sa school. Binala ko rin po siya ng bag. Bali, ayun na po yung regalo ko sa kanya. Magba-birthday na rin po kasi rin siya sa 23. Sumuko naman sa otoridad ang 39 anyos na babaeng driver ayon sa barangay. Talagang dire-diretso po yung sasakyan niya na nawalan nga ng preno, yun ang sabi niya. Kaya mabilis din po talaga. Siya rin po mismong sumama. Pusa po siyang sumuko. Nasa kustodiya na ng Antipolo Police ang driver na maharap sa reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury, and damage to property. Alam yung gagawin na nawalan po ako ng preno. Talagang di na po talaga siya tumapa kahit na i-handbrake. Pasensya na po talaga kung narinig niyo po, hindi ko po talaga sinasadya.
EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Tumakbo pa balik sa paaralan sa Davao City ang ilang magulang para hanapin ang kanilang mga anak sa kasagsagan ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Sa U-Scoop ni Giselle May Bonguyan, kitang ilang magulang sa paaralan. Napaupo naman ang ilan sa school grounds. Ang ibang magulang naman tumakbo papunta sa mga silid-aralan para hanapin ang kanilang mga anak. Ayon kay U-Scooper Giselle, nakauwi naman sila ng ligtas matapos ang lindol. Nakakusog, Lord, tabang. Tawagin sila. Napahinto naman ang mga motorista pati ilang pedestrian sa gilid kalsada sa Davao City nang yumanig ang lindol. Ayon sa U-Scooper, kasama niya ang kanyang asawa at anak nang maramdaman ang pagyanig. Napadasal daw sila dahil sa tagal ng lindol. Ligtas naman daw silang nakarating sa pupuntahan matapos ang lindol. Mainit na balita, inaresto ng Philippine National Police ang dating pulis na si Rafael Dumlao III ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Detalye tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, matapos ang ilang pagkatago, nahuli na si dating pulis Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, ang tinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Korean o South Korean businessman noong January na nakarang administrasyon. Naaresto kami ng umaga sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, si Dumlao dahil sa tip na ibigay ng isang informante. Sabi ni PNP Chief of General Natatis Jr., malaking tulong sa kanilang operasyon ang suporta ng komunidad. Natutulog daw si Dumlao sa loob ng bahay ng aresto rin ng mga tauhan ng PNP CIDG. Nakuha sa kanya ang isang million pesos. Inibisilahan na ang laptop ni Dumlao para malaman kung may mga tumulong sa kanya ng panahon na siya ay nagtatago. 3 linggo raw sinurveillance si Dumlao na monitor itong nanonood ng Facebook Live ng kasal ng kanyang anak noong linggo. Sabi ng Bureau of Local Government Secretary John Vic Rimulya na ikagbigay alam na nila sa pamilya ng biktima si G ang pagkakahuli kay Dumlao. Nasabihan rin daw pati ang presidente ng South Korea na nagbigay ng pagbabago sa accomplishment ng PNP. Pinatay sa loob mismo ng camp rally si G noong 2016 sa pamamagitan ng pagsakal na kay-mate ang mga labi sa isang punahaya sa Caloocan City. Pagkatapos ay isip na siya inidoro. Lumabas sa investigasyon na kahit patay na, tumingi pa ng ransom ang grupo ni Dumlao sa pamilya ng Koreano. Nagbigay pa raw ng 5 million ang pamilya ng biktima. Sabi ni Muda, ang nangyari kay G ay patunay ng pangamuso sa drug war ng nakarang administrasyon dahil pinalabas ng anti-illegal drug operation. Sabi ni Muda, ang pagkakaarasto kay Dumlao ay pruweba na hindi tinitigil ng PNP sa paghahanap sa mga wanted ng batas. Maraming. Maraming salamat, June Veneracion. Sasabak sa panibagong role si Asia's multimedia star Alden Richards. Pero hindi yan para sa isang series, kundi ang pagiging Mental Health Awareness Ambassador ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Inanunsyo yan sa kick-off ng OFW Kabuhayan Expo 2026 sa Pasay nitong weekend. Chika ng Code Grey Star, isa itong purpose-driven role na layong tulungan ang psychological at emotional well-being ng ating modern-day heroes, ang overseas Filipino workers. Alam daw ni Alden ang laki ng sakripisyo ng mga OFW na malayo sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng kanyang role, nais niyang maging tulay para sa kanila. The intention of the campaign is to really encourage and tell all our OFW kababayans na hindi sila nag-iisa at OWA is here and of course yours truly is here to support them in their journey sa pagiging OFW and of course with their mental health journey as well.